Sa loob ng isang mall, isang entertainer na si Mac ay nagtayo ng isang tent at araw-araw gumagawa ito ng circus show kasama ang kanyang mga hayop. Bagamat ang mga manunood ay natutuwa sa lahat ng palabas, ang pangunahing atraksyon ay si Ivan, isang silverback na gorilla na nagkukunwaring galit sa harap ng mga tao upang mapabilib sila. At pagkatapos ng pagtatanghal, si Ivan ay palaging binibisita ni Julia na anak ng isa sa mga empleyado ng circo na si George, na responsable sa pagpapakain sa mga hayop at nagbabantay sa lugar. At sa kabila ng pagiging malapit sa mga hayop, palaging ginugugol ni Julia ang oras nito sa tabi ng gorilla at gamiguhit ng mga larawan para sa kanya. At pagkatapos na gumuhit ng isa sa mga larawan niya, si Julia ay binisita ni Mac na binati siya sa kanyang pagguhit at binigyan siya ng pera upang makabili ito ng bagong Crayola. At pagkatapos na umalis ang bata, sinabi ni George kay Mac na malapit na ang bakasyon at bubuti ang kanilang negosyo. At sa kabila ng pagsang-ayon sa kanyang empleyado, nalungkot si Mac nang mag-isa na lang ito kasama si Ivan at sinabi ang katotohanan na huling kinita nila ay hindi sapat upang bayaran ang kanilang renta. Sinabi ni Mac na kailangan mag-isip ng paraan para mabawi ang atensyon ng publiko at matagal nag-isip si Ivan kung paano niya ito gagawin. At sa gabi, pinapanood ng gorilla ang buwan kasama ang elepante na si Estela at ang isang maliit na kalyeng aso na natutulog sa kanyang hawla simula noong bata pa siya. At matapos ang mahabang pag-uusap sa kanyang kaibigan, sinabi ni Ivan na kasalanan niya na ang circo ay nakakaakit ng mas maraming manunood at nagpa siya na ayusin ang kanyang pagganap at ipakita ang kanyang bangis sa madla. At sa sumunod na araw, ang palabas ay nagpatuloy gaya ng dati at ipinakita ni Ivan ang kanyang galit, ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, ang manunood ay tila hindi humanga. At pagkatapos ng pagtatanghal, si Ivan ay nasa kanyang hawla nang dumating si Julia at ibinigay sa kanya ang lumang Crayola bilang regalo at pati na rin ang papel upang gumuhit ito. At mag-isa kasama ang kanyang regalo, sinimula ng gorilla ang pagsinghot sa Crayola nang lumitaw ang aso upang pag-usapan ito. At sa kanyang opisina, tinapos ni Mac ang pagpapakain sa kanyang aso at bumaba sa hagdan upang umalis nang makita nito ang asong kalye at nagalit dahil hindi ito pinaalis ni Costello. At dahil natatakot na matanggal sa trabaho, sinabi ng lalaki na siya na ang bahala sa aso at kinuha ang susi mula sa kulungan upang paalisin ito, ngunit sa sandaling buksan nito ang pinto, umupo si Ivan sa gitna ng daanan at pinigilan ng tao na makapasok. At kalaunan, kinuha ni Ivan ang Crayola at nagsimulang mag-sketch ng kanyang unang sining at gumuhit ng isang salagubang. At sa sumunod na araw, muling nagtanghal si Ivan at sinubukan ang kanyang makakaya upang magmukhang nakakatakot, ngunit sa pinakamahusay nitong pagsisikap, hindi masyadong humanga ang mga tao at mabilis na umalis. At pagkatapos ng pagtatanghal, nakatanggap si Mac ng tawag mula sa isa pang may-ari ng circo na nabangkarote at nag-aalok ng bagong alagang hayop. At dahil nasabik, tinanggap nito ang alok at sa pag-aakalang ito ang kailangan nila para mabalik ang atensyon ng publiko. At dahil hindi alam ang plano ni Mac, nakipag-usap si Ivan sa aso nang dumating si Julia upang ipakita ang isa pang guhit nito, at sa pagkakataon na ito ay pinangalanan niya ang aso na si Bob. At nang lumapit ito upang makita ang sining ng babae, hindi sinasadya ng aso na maibaliktad ang papel at nakita ni Julia ang ginuhit ni Ivan at humanga ito sa kanyang husay. At dahil nasabik, tinawag ng babae ang kanyang ama na sa tingin nito ay isa lamang itong doodle, ngunit nakilala ni Julia ang imahe ng salagubang na labis nagpasaya sa gorilla. At sa sumunod na umaga, nagising si Mac at lumabas para ayusin ang mga bagay bago tanggapin ang bagong hayop. Habang sinamantala ang pagkakataon, pumasok si Bob sa opisina ni Mac at nagsimulang gamulong sa higa ni Snickers at pati na rin sa pagkain ng pagkain nito. At habang kumakain, nakipag-usap si Bob sa poodle at sinabi na ang palabas ngayon ay nakansela dahil sa pagdating ng isang bagong hayop. At dahil sabik na sabihin sa lahat ang balita, umalis si Bob sa opisina at sumigaw sa lahat na ang palabas ay nakansela na ikinatuwa ng mga hayop sa lugar. At sa oras na sabihin nito ang balita, dumating ang truck kasama ang bagong nilalang na tumangging umalis ng mag-isa at itinulak si Mac papalayo. At matapos na mapatambas, sinabi ng lalaki na kailangan nito ng tulong at tinawag si Stella mula sa kanyang hawla at dinala ito sa container kung saan mayroon isang batang elepante. Gamit ang kanyang ilong, dinala ni Stella si Ruby sa loob at pinakilala ito sa ibang hayop at sinabi ni Mac na siya ang kailangan nila upang buhayin ang palabas. At dahil nagselos, humiga ang gorilla para matulog nang kinausap ito ni Ruby at hinihiling ang laruan ni Ivan.
At dahil tila malungkot ginawa ng Gorilya na tapusin agad ang kanilang pag-uusap, ngunit ang maliit na elepante ay gustong makipag-usap at hiniling na magkwento ito at natigil ito nang sinabi ni Ivan kung gaano siya nakakatakot sa panahon ng kanilang palabas. At sa sumunod na araw kung saan nagtanghal siya at ginawa ng Gorilya ang kanyang makakaya upang takutin ang mga tao, ngunit bago pa ito matapos isinara ni Mac ang kanyang kurtina at sinabing oras na para makilala ng mga tao ang bagong hayop na si Little Ruby. At dahil ito ang kanyang unang pagtatanghal, sumama ang batang elepante kay Stella na tinulungan siya sa panahon ng palabas at inisip ng lahat na sila ay mag-ina. At dahil dito mas natuwa ang mga manunood at pinalakpakan ang pagganap at labis na nagpataas sa kasikatan ng Circo. At upang mas makaakit ng higit pang atensyon, naglagay si Mac ng litrato ni Ruby sa tabi ng poster ni Ivan at mas lalong ikinalungkot ng Bakulaw. At pagkatapos ng isa pang pagtatanghal, pinuntahan ni Julia si Ruby at binati ito sa kanyang pagganap. At habang nakikipag-usap sa kanya, napagtanto ng babae na hindi inilagay ni Stella ang kanyang paa sa lupa at sinabi sa kanyang ama na sinabi kay Mac. At dahil nag-aalala sinuri ng may-ari ng Circo ang paa ng elepante sa pagtatangkang hanapin ang sugat, ngunit wala itong nakita at naghinala na naimpeksyon ito at tumawag ng isang veterinaryo. At habang naghihintay, nagpasya si Stella na sabihin kay Ruby ang isang kwento tungkol sa panahon na siya ay malaya pa at naninirahan ng tahimik sa savanna na nagpasabik sa batang elepante na bumalik sa wild isang araw. At sa sumunod na araw ang paa ni Stella ay may problema pa rin at hindi ito makapagtanghal at nag-iwan kay Ruby na pumunta sa entablado ng mag-isa. At sa mga oras ng pagtatanghal, natakot ang bata at hindi nagpakita ng tinawag ito ni Mac at nagpilit kay Ivan na isantabi ang kanyang sama ng loob upang ma-motivate ito. At dahil dito lumabas si Ruby ng mag-isa at nagtanghal at pinalakpakan ng mga manunood. At sa gabi napansin ni Ivan na hindi makatulog si Ruby dahil sa gutom at nagpa siya na gumuhit ng carrot at inabot ang papel kay Ruby upang magpalipas ng gabi. At habang hawak ang papel, hiniling ng elepante kay Ivan na magbahagi ng kwento at nagpa siya itong pag-usapan ang tungkol sa kanyang pagkabata kung saan namumuhay ito ng masaya kasama si Mac at ang asawa nito. At dahil siya ay sanggol, ang maliit na bakulaw ay maaaring magpunta kahit saan at naging isang mahusay na atraksyon para sa publiko na nagbigay kay Mac ng ideya na gamitin si Ivan upang kumita ng pera sa mga litrato. At habang lumalaki ito, ang bakulaw ay mas lalong naging magulo at sinisira ang ilang bahagi sa bahay ni Mac na ikinagalit ng asawa ni Mac dahilan upang umalis ito at hindi na bumalik pa. At nang mawala ang asawa nito, nagpasya si Mac na magbukas ng isang circo at ikinulong si Ivan sa kanyang hawla mula noon at bumili ng ilang hayop upang magtanghal sa palabas. At habang nakikinig sa kwento, nakatulog si Ruby at natulog sa tabi ng hawla ni Ivan. At sa mga oras na matutulog na ito, si Ivan ay tinawag ni Stella na nagbabala sa kanya na hindi na ito mabubuhay ng matagal. At bago umalis, hiniling ng elepante sa Gorilya na aalagaan nito si Ruby at sinabing gusto nitong magkaroon ng bata ng buhay sa wild at mamuhay ng malayo sa hawla. At sa sandaling marinig nito ang kahilingan ni Stella, ibinigay ni Ivan ang kanyang salita na si Ruby ay magkakaroon ng ibang buhay at nagpaalam sa kanyang kaibigan bago ito tuluyang pumanaw. At matapos na mawala si Stella, ang lahat sa Circo ay labis na malungkot at pinuntahan ni Mac si Ruby upang pakalmahin ito at sinimulan ang kanyang pagsasanay. At habang nasa malayo, na pagtanto ni Julia na ang elepante ay pagod na at hiniling kay Mac na huminto, ngunit tumanggi ang lalaki at nagpatuloy sa pagpilit kay Ruby. At sa loob ng kanyang hawla, pinapanood ni Ivan ang lahat at nagpa siya na makialam sa pag-ungol kay Mac upang iwan ito ang maliit na elepante. At sa kabila ng reklamo ng bakulaw, hindi ito pinansin ni Mac at si Ruby ang nagpatigil sa kanya sa pagdura ng tubig sa kanyang ilong direkta sa muka ng lalaki at ipinakita ang panot na ulo nito. At dahil dito, huminto si Mac at si Ivan ay nagsimulang iguhit ang susi sa hawla at umaasang makilala ni Julia ang painting at pakawalan sila upang makapunta sila sa kagubatan sa kabilang banda ng kalsada. At sa sumunod na umaga, dumating si Julia ng maaga at binati ang lahat ng mga hayop, at sa oras na lumapit ito sa kanyang hawla, inabot sa kanya ni Ivan ang papel, ngunit bago niya ito makilala, dumating si Mac at hiniling na tignan ang ginuhit ni Ivan. At nang malaman nito na si Ivan ang gumawa nito, napansin ng lalaki kung gaano ito kaakit-akit sa publiko at inanunsyo sa TV na ang kanyang alagang bakulaw ay kayang gumuhit, dahilan upang dumami ang manunood at muling naging pangunahing atraksyon si Ivan. At sa kabila nito, ang unggoy ay tila hindi masaya at patuloy na pinapanood si Ruby.
At sa oras ng pagtatanghal kinuha ni Ivan ang isang tsalk at tinignan ang karamihan ngunit sa kabila ng pressure mula sa nagtatanghal hindi gumawa ng kahit isang guhit ang hayop at bumalik sa kanyang kulungan sa gitna ng palabas at nag-iwan sa lahat ng nasa circo na nabigo kasama na si Mac. At pagkatapos ng pagtatanghal pumunta ang lalaki sa hawla para kausapin si Ivan at napagtanto na si Bob ay nadoon pa rin. At dahil sa galit tinawag ng lalaki si Costello at sinabing tatanggalin ito sa trabaho kapag hindi nito nilabas ang aso sa loob. At habang naghahanda ito para mahuli ang aso kinausap ni Bob si Ivan at natuklasan na mayroon itong plano na alisin sila sa lugar. At kasunod ng utos ng bakulaw pumunta ang aso kay Costello at kinagat siya nito mula sa likuran at dinala ang tao sa hawla ni Ivan na nagkukunwaring natutulog. At matapos na pumasok si Costello sa loob tumalon ng bakulaw sa harap ng lalaki na nawala ng malay sa sandaling makita niya ito. At dahil dito pinalaya ni Ivan si Ruby at ang iba pang hayop at nagtungo sila sa nakakandadong pintuan. At gamit ang kanyang lakas sinira ng bakulaw ang pinto at ang lahat ay umalis sa mall sa unang pagkakataon ng kanilang buhay. At sa labas sinabi ni Bob na alam nito ang daan patungo sa kagubatan at sinimulan siyang sundan ng lahat patungo sa highway. At habang tumatakas sa mga hayop nagtanggap si Mac ng tawag mula kay Costello na sinabing nasa loob siya ng kulungan ng mga hayop. At dahil nalito tinanong ni Mac kung ano ang nangyari at sinabi ng empleyado na nawawala ang mga hayop dahilan upang umalis ito ng bahay na nawawala ng pag-asa. At sa mall narating ng grupo ang gilid ng kalsada at nagsimulang tumawid ngunit ang kuneho ay na-stuck sa gilid ng bangkita sa pagitan ng dalawang linya ng daan. At habang paparating ang sasakyan direkta sa kuneho bumalik si Ivan sa highway at nagawang iligtas ito sa mga huling segundo. At sa kabilang panig ng kalsada tumakbo ang mga hayop patungo sa kagubatan ngunit sa mga oras na malasap nila ang kalayaan na pagtanto nila na ang gubat na ito ay isa lamang reserba sa kalagitnaan ng isang lungsod. At habang nag-iisip ng kanilang gagawin dumating si Mac sa mall at nagsimulang maglakad patungo sa kagubatan. At nang makita ang ilaw hiniling ni Ivan sa lahat na magtago at sinubukan na takutin si Mac papalayo ngunit nagawa ng lalaki na pakalmahin siya at dinala ang lahat pabalik sa mall at pakiramdam ng bakulaw na nabigo ito sa kanyang misyon. At dahil gustong malaman kung ano ang kagubatan hiniling ni Ruby kay Ivan na ikwento nito ang kanyang buhay bago nito nakilala si Mac at sinabi ng bakulaw na hindi niya ito maalala. At dahil nagpupumilit ang unggoy ay napilitan at sinabi nito sa kanya kung paano siya humiwalay sa kanyang grupo upang gumuhit ng putik sa isang bato. Kasama ang kanyang magulang at kapatid na babae ginugol ni Ivan ang mga araw nang nakikipaglaro sa kanyang grupo ngunit nagtapos din ito nang pumasok ang mga tao sa kagubatan upang maghanap ng mga hayop. At upang makatakas iniligay siya ng kanyang ama sa likuran nito at tumakbo sa gubat hanggang sa makita nito ang isang mataas na puno. At doon inilagay siya ng kanyang ama sa itaas at hinarap ang mga tao upang protektahan ang kanyang pamilya ngunit kahit pa napakalakas nito wala itong nagawa laban sa mga baril. At pagkatapos ng araw na yun hindi na muling nakita ni Ivan ang mga kauri nito ay mayroon lamang siyang laruan na unggoy upang maalala ang mga ito. At sa pagtatapos ng kwento nang hinayang si Ivan na hindi nito nagawang ipagtanggol ang kanyang pamilya at sinubukan siyang pasayahin ni Ruby at sinabing mahal ito ng kanyang ama. At matapos ang pag-uusap natulog ang maliit na elepante at pinagpatuloy ang kanyang pagsasanay kasama si Mac sa umaga. At habang pinapanood si Ruby si Ivan ay binisita ni Julia na may dalang isang regalo na isang sining na natanggap nito sa kanyang tiyahin. Nang lumapit ang bakulaw sinabi ni Julia na narinig nito ang nangyari at nagtanong kung ayaw na niyang manatili sa lugar. Bagamat hindi niya ito matulungan sinabi ng babae na kaya ito nagsimulang gumuhit dahil malaya siyang makapunta kung saan man niya gusto sa pamamagitan ng kanyang imahinasyon. At sinabi ni Julia na si Ivan ay isang artist at magagawa nito ang kaparehong bagay na naging dahilan para maging maalahanin ang bakulaw. At habang nilalaro ang tubig naalala ni Ivan kung paano nito nilalaro ang mga putik noong siya ay maliit pa at nagpas siyang gamitin ang pintura na natanggap nito kay Julia at binuksan ang lahat ng mga garapon at nagsimulang gumuhit sa dingding ng stage kung saan ito nagtatanghal. At sa labas ng circo isang reporter ang dumating upang makipag-usap kay Mac at sinabing nakita ng mga tao ang ilang hayop sa kalsada kasama na ang isang bakulaw. At dahil alam na ang isang report ay magiging iskandalo tinanggihan ng lalaki ang mga paratang at tiniyak sa kanya na ang lahat ng hayop ay nasa loob at inimbitahan ito na kunan ang palabas.
At matapos ang pag-uusap pumunta si Mac kay George at sinabi sa kanya ang tungkol sa presensya ng mamamahayag at sinabing maaaring magsara ang circo kung malalaman ito ng tao at hiniling sa lalaki na ilihim ang tungkol dito. Habang sinimulan ni Mac ang palabas at ipinakilala ang bawat isa sa kanyang mga hayop, ngunit hindi gumalaw ang bakulaw at nagpatuloy sa pagpinta ng tanawin sa kanyang dating tahanan. At nang makita nito ang sining nagpalakpakan ang mga tao at iniisip na hindi ito kapani-paniwala ngunit alam ni Julia na siya ang gumawa nito dahil ito ang gusto niyang puntahan at tumakbo upang kausapin ang kanyang ama. At nang makita nito ang kanyang anak binati siya ni George sa pagbigay kay Ivan ng pintura at sinabi ng babae na hindi na ito importante dahil iginuhit ito ni Ivan dahil doon ang lugar na gusto niyang puntahan. At sinabi ng batang babae na dapat nilang tulungan ito at inimungkahi na makipag-usap ito sa mamamahayag at kahit palabag ito sa kanyang trabaho pinayagan ito ni George na kausapin ang babae. Tumakbo si Julia sa mamamahayag at sinabi nito ang lahat ng kanyang nalalaman dahilan upang umikot ang balita at isang malaking grupo ng tao ang nagtipon at nananawagan sa kalayaan ng mga hayop. At nang makita ito nagtanong si Ruby kung may ginawa ba silang mali upang magalit ang mga tao at sinagot ni Ivan na sa kabaliktaran gusto ng mga tao na makuha nila ang kanilang kalayaan. At dahil sa panggigipit nagpasya si Mac na tapusin ang kanyang pagtatanghal at ibigay ang lahat ng hayop sa zoo. Nang dumating ang mga biologist para kunin sila kinabahan si Ruby at nagtanong kung paano siya magugustuhan ng iba at binigyan siya ng ilang jokes ni Ivan. At dahil nasabik sa ideya na makakilala ng higit pang hayop na katulad niya sinabi ni Ruby na sasabihin nito ang tungkol sa kanyang buhay sa circo at masayang naglakad sa isa sa mga biologists. At matapos na umalis ang lahat nagpaalam si Ivan kay Bob at ibinigay ang manikang unggoy bilang souvenir. At sa mga oras na paalis ang aso dumating si Mac at sinubukan ni Bob na tumakas ngunit ngayon ay wala nang pakialam ang lalaki at hinayaan na umalis ang aso ng payapa. At mag-isa kasama si Ivan sinabi ni Mac na masaya ito at ipinakita ang larawan ng araw na inuwi niya ito at sinabing ito ang pinakamagandang panahon ng kanyang buhay. At dahil nadala ng damdamin lumapit si Ivan sa lalaki at inilagay ang kanyang ulo sa harap nito na nagpaiyak kay Mac. At bago umalis binati siya ni Mac at pumunta sa pintuan kung saan sinabing nitong mamimiss niya ang kaibigan. At pagkatapos na magpaalam umalis si Mac at iniwang bukas ang pinto at nagpahintulot sa biologist na lumapit upang kunin siya. At dahil natapos niya ang kanyang misyon pumasok si Ivan sa transport box at nawala ng malay at nagising kalaunan sa isang puting silid. At dahil hindi nito kilala ang lugar nakaramdam ng takot si Ivan at nagsimulang salakayin ng pinto ngunit nagawa siyang pakalmahin ng biologist at sinabing hindi ito ang kanyang bagong tirahan at binuksan ang pinto upang makita nito ang kalikasan. At masaya huminto ang bakulaw sa entrance upang pakiramdaman ang damo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon at bukod pa dito patuloy nitong sinisinghot ang bulaklak sa paligid niya hanggang sa makita nito ang iba pang kauri niya. At habang pinapanood ang ibang kauri niya narinig ni Ivan ang tunog ng elepante sa malapit at tumakbo sa itaas ng puno upang manood at nakita si Ruby na naglalaro sa gilid ng tubig kasama ang iba pang elepante. At dahil naramdaman nito na natapos niya ang kanyang misyon sinabi ni Ivan kay Stella na si Ruby ay nakarating na sa kalikasan at natupad nito ang kanyang pangako. Salamat sa panunood kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recaps.